Makati 20 Polo, 540 po. Seda, Makati resident. Pick up lang po ng aircon. Bago dumating ng sumulong, pwede na to. Pagtagaan na natin yan. 544. Nasa may pick up na kami mga parts sa may Seda residence. Ano pala to? Mall tsaka residence. Bale, sabi kanina ng isa may tumawag sa akin, ihang niya lang daw yung phone. Yung parang mga style ng scammer, huwag ko daw ibababa yung telepono. Tapos nung nasa pick up na ako, wala na, nakapatay na yung cellphone na hindi niya pinapababa. So tumawag sa akin, nagtanong kung na-pick up na daw ba. Ayun yung number nung nag-book. Sabi ko hindi pa eh. Hindi ko makontak yung pick up eh. Tapos sige, sandali lang gumanon. Tapos natawagan ko silang dalawa, yung pick up tsaka yung nag-book. Hindi ko na makontak. Wala na. Pinapatay na yung cellphone. Ring ng isa, pinapatay. Tapos nagtatanong yung yung nag-book kung na-pick up ko na. Parang kinakabahan siya. Siguro na-scam. Parang ganun. Wag muna siyang magbabayad hanggat hindi niya pa ako nakakausap. Hanggat yung driver niya, hindi niya pa na ako confirm na naikarga ko na sa sasakyan bago siya magbayad sa akin. Ngayon siya nagsabi. Nung wala na, nagbayad na siya. Yung na-scam mga parts, nag-text sa akin. Sabi niya, ang kausap niya daw yung seller, tsaka yung Lalamove driver. Sabi niya, akala niya ako daw yung kausap niyang Lalamove driver. Eh, hindi ko naman siya nakakausap eh, yung nag-book eh. Dapat sana, tumawag muna sa akin eh, kasi siya nag-book eh. Yung apps nasa kanya rin eh. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. June 11 ngayon, Saturday, 2026. Time check, 10:21 AM. First booking namin from Taliwapa going to Caloocan North sa halagang 540. Ang layo ng pickup location ay 3.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Sa may pickup na tayo mga pards ng first booking natin. Ang pickup natin ay patukaraw ng manok. Ayan yung pickup natin mga pards. Picture. Ando si tatay mga parts, bumibili lang ng ulam. Bali yung layo ng drop-off location namin ay 10 km. Wala mga parts eh. Sa ganitong nakahinto lang tayo pwedeng mag-vlog. Kasi sabi nga bawal na daw while driving ang mag-vlog. Kasi pwede tayong bigyan ng show cause order pagka napanood nila at hindi pumasa sa paningin nila yung ginagawa natin vlog habang nagmamaneho. Hindi ko lang alam kung pwede yung naka-mount. Kagaya nito, naka-mount lang yung camera ko dyan. Hindi tayo humahawak ng camera habang nagmamaneho. Bali nakalapag lang siya dyan, naka-magnet siya dyan mga parts. Stable siya, hindi gumagalaw. Kumbaga parang cellphone din, naka-mount lang din dito yung cellphone natin. Kagaya itong cellphone natin, hindi natin hinahawakan habang nagmamaneho. Hindi ko alam kung pwede yun eh. Habang nag-drive tayo, umaandar tayo, nagsasalita tayo. Pero hindi tayo naka-focus sa camera, syempre. Sa kalsada tayo, pero pwede pa lang tayo magkwento. Ewan ko lang kung pwede yun Kasi baka pagka napanood nila, ganun yung ginagawa natin, mababaan tayo ng show cause order, ipatawag tayo sa LTFRB. Kaya nag-iingat din tayo mga part. Kasi hindi pa malinaw yung batas na sinulong nila, yung mga alituntunin na dapat sundin. Basta sinabi lang na ganun, bawal na mag-vlog habang nagmamaneho. Maraming di ba, gaya ng nagmumotor, bawal na rin sila mag-vlog habang nagmamaneho. Nang nakalapag lang din yung camera nila dyan. Kuwari, Insta360 camera, nakamount lang sa may harapan ng nila, ng manubela ng motor nila. Hindi nila hinahawakan. Ipi-play lang nila yon, tapos magsasalita na sila habang nagmamaneho. Or naka-mount, di ba, dito sa may harapan ng helmet. Kadalasan ganun mga motovlogger. Naka-mount sa helmet nila. I-play lang nila yon, tapos aandar sila. Tapos magkukwento sila ganyan. Hindi natin alam kung bawal din yung ganun Kaya nag-iingat muna tayo. Nakikiramdam pa tayo kung pwede o hindi. Ito, bumili natin ng ulam. Magkano? 120. 120. Naghanap ako ng pansabay kasi pwede pa 300 kg to mga pards Kaso matumal dito sa amin. Tinanghali na nga ako bago nakakuha ng booking. Itong lugar namin medyo matumal na Hindi kagaya dati nung araw malakas-lakas pa. Mabilis ka nakakuha ng booking. Ngayon, nahirap. Matumal na rito. Kaya yung pansabay namin, nahirapan kami magsabay Gaya na to, papuntang Caloocan North. Walang lumalabas na 300 kg or 600 kg. 12:57 mga parts. Drop off tayo ng first booking. Babalan ko mga patuka. Tsaka bilao pa rin dala natin. Plastic bilao. Tignan. Isang booking pa lang mga parts. Kain na agad.
12:30 ng tanghali. Ang hirap mag-vlog ng ganito mga pards. Kasi pagka nagbablog ako, nagmamaneho ako, pagka may naisip kong kalokohan, sinasabi ko agad sa inyo. Pagka ganito, nag-aabang pa tayo o naghihintay pa tayo na huminto tayo saka tayo magbablog. Nakakalimutan ko na yung mga sasabihin ko. On the spot kasi tayo eh. Kung ano yung naiisip natin, sinasabi natin sa inyo. Wala tayo rito script eh. Kaya ako minsan nakakalimutan ko na yung sasabihin ko eh. Wala na. Pagka nakahinto na kami. Or wala rin oras. Pagka nakahinto ka, ang focus mo, mag-abang ng booking. Humanap ng booking mga parts. Kaya wala tayong panahon magkwento. Yun ang nagiging oras natin eh. Sa pagkwento eh. Habang nagmamaneho tayo, nag-drive tayo. Tapos nandyan lang nakamount yung ano natin, camera natin. Habang nag-drive, di ba? Kumbaga nawawala yung rhythm mo sa pagkwento dahil nakakalimutan mo na. Maghihintay ka pa ng pagkakataon na nakahinto. Okay lang kung scripted lahat ng sinasabi ko, nakasulat na. Ayos lang yun. Hindi ko makakalimutan yung mga sasabihin ko sa inyo. Kaso nga, on the spot lang tayo eh. Pagka may naisip ako, sinasabi ko sa inyo. Ito yung ulam namin, no? Ano to tayo? Beef, pork steak ba yan? Tsaka ano? Itlog, ampalaya. Ulam namin. Caloocan North to Pandi, Bulacan. 848. Nakakuha ng bilis ah. Santa Maria to Caloocan North, 1,053. Baliktad. Nasa Caloocan North tayo eh. Malayo yung Santa Maria dito. May buwat ata siya, 200. Caloocan North to Diliman. Malapit sa covered court. Kaya na, kumakain pa tayo. Turbo tong booking na to. Ulit mo, no? Ha? Time check, 12:28 PM. May nakuha na kaming pang second booking namin. From Caloocan North going to San Martin de Porres. Sa halagang 939. Ang layo ng pick-up location ay 5 km. 1,000 kg to. May buwat mga parts. Isang driver carry. Tsaka isang helper. Puntahan na namin sa may pick-up location. Yung helper niya 300 eh. Bubuhatin daw, angle ball. Hindi ko alam paano yun. May net daw, tsaka mga box. Kaya pupuntahan na namin sa pick-up, sir. Malakas bang dala mo ngayon? Tatlong mahaba. Etong tatlo. Ang daming booking, sir, kaso ano? Unahan. Oo, unahan eh. Sir, kaya namin to. Isang araw, may nagpapasya bitching ko eh. Bitching ko? Travis, mas malaki pa yung Travis dito, no? Oo, mas malaki ng konti. Travis. Ilang piraso, sir? Bitching ko. Bitching ko nga siya. Kaso naman, kaso lang nahirapan siya magpasok. Hindi marunong magkamata. Magkamada, ayun lang. Mada. Hindi sanay magkamada. Kung inayos yung ganun yun, no? Dito kasi ang bitching ko dito eh. Oo, kasi yan. Kaya mo, mag-feel mo. Pabigyan ko kayo ng 1,000 doon. Magkano bang bill dyan? Ano siya? 913 eh. 1,000 bigay doon na. Okay. Doon na magbabayad, sir, sa LBC. Doon na, sinabihan ko na doon. Sinabihan mo na? Okay, sige, salamat, sir. Balang natin itong mga parts. Ano yun tayo? Ito, medyo mabigat to eh. Ilaw daw to. Ma'am, ilaw. Ayaw. Kaya. Dito na lang yan, sir. Yung maliit. Sige, ma'am. Ayun, ma'am. Ito lang. Silid. Yeah. Okay. Wala na, ma'am. Picturean ko lang. Sabi ni Sir Lenny, sir, ako ba 1,000? Apo. Thank you, ma'am. Take ko pa yan, sir. Mag-isa. Saan pa papunta yung ma'am probinsya, ma'am? Oo, ano yan, Mindanao. Mindanao pa. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Okay. 1,000 binayad sa atin mga parts. Ang booking niya ay 939. May tip tayo na 60 pesos. Bale, may buhat yung mga parts sa 300 pesos sa helper at 80 pesos sa driver carry. Time check tayo, 2:06 PM. May pangatlong booking na kami. From Kalusugan going to Makati sa halagang 678. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nasa may pickup na tayo mga parts ng third booking natin. Ang pickup natin, mga picture frame. Ikasama yata ang painting. Bali may sabay tayong 2 tao mga parts. Magdadagdag na lang daw. Yung layo ng drop-off natin mga parts ay 15 km. Sa Chinaroses lang to. Doon sa may edge sa daan natin. Yung papuntang Magallanes to eh. 3:20 ng hapon mga parts, drop-off tayo. Baba lang itong mga painting. Ang mga picture frames.
678 booking mga pards. Bigyan tayo ng 900. Sinuklayan natin ng 100. 3:30 na mga pards. Nag-aabang kami ng pang-apat na booking namin ni tatay. Medyo matumal ngayong Sabado. Mabuti na lang, maganda-ganda yung mga booking na nakukuha namin. Tsaka maganda yung kalsada ngayon, kahit sa EDSA, hindi matraffic. Kaya madali nakakatapos ng booking. Makati 20 Polo, 540 po. Seda, Makati Resident. Pick up lang po ng aircon, 544. Bago dumating ng sumulong, pwede na to. Pagtagaan na natin yan, 544. Walang ganong booking na malapit. Ito na pinakamalapit. Ano to, 3 kilometer mga parts. Ito, nakuha namin, Seda Residence Makati. Ang pick up natin. 2.9 kilometer yung layo mula rito mga parts sa pinagkuhanan namin ng booking. Ang pamasahin niya ay 544. 1,000 kg to. Tara na, puntahan na natin. Nasa may pick up na kami mga parts sa may Seda Residence. Ano pala to? Mall tsaka residence. Bale, sabi kanina ng isa may tumawag sa akin, ihang niya lang daw yung phone. Yung parang mga style ng scammer, kung ko daw ibababa yung telepono. Tapos nung nasa pick up na ako, wala na, nakapatay na yung cellphone na hindi niya pinapababa. So tumawag sa akin, nagtanong kung na-pick up na daw ba. Ayun yung number nung nag-book. Sabi ko hindi pa eh. Hindi ko makontak yung pick up eh. Tapos sige, sandali lang gumanon. Ngayon, natawagan ko silang dalawa yung pick up tsaka yung nag-book. Hindi ko na makontak. Wala na. Pinapatay na yung cellphone. Ring ng isa, pinapatay. Tapos nagtatanong yung yung nag-book kung na-pick up ko na. Parang kinakabahan siya. Siguro na-scam, parang ganun. Kasi ito yung mga scammer eh, yung hindi pinapababa yung mga cellphone. Kaya nag-drive ako nung tumawag siya. Kaya nawala sa isip ko na na scammer yung ihang lang daw yung cellphone, wag daw ibababa. Kasi daw pag bumaba daw ang basement, wala na raw signal, baka daw mawala. Eh, mawawala naman talaga pag nasa basement na kasi walang signal dun sa baba eh. Talaga mapuputol. Yun hindi ko naisip. Siguro tumatawag sa akin yung yung nag-book. Baka nagbayad siya or Wala na, hindi ko na makausap yung nag-book mga parts eh. Hindi na makontak. Nag-ring, napatay. Tawagan ko ulit. Sir, wait lang sir, kinakontak ko ulit saglit na lang. Wala na, pinapatay na talaga yung cellphone. Wala, palit tayong booking. Cancel tayo na ito ng booking mga pards. Wala na yung mga contact. Hindi na makontak. Ayan, nag-text na mga pards. Na-scam daw siya. Cancel na po. Loko-loko po yun. Na-scam ako. Ayan nga mga pards. Ka-text ko yung yung nag-book. Na-scam nga daw talaga siya. Nagbayad siya ng aircon. Natangay daw yung pera niya. Dapat di mo na siya nagbayad hanggat hindi niya nakikita sa booking na nakarga na natin. Kasi pipicturean naman natin sa booking yun at makikita niya na na-pick up na natin. Saka sana siya nagbayad. Or kahit wag muna siyang magbabayad hanggat hindi niya pa ako nakakausap. Hanggat yung driver niya, hindi niya pa na ako confirm na naikarga ko na sa sasakyan bago siya magbayad sa akin. Ngayon siya nagsabi, nung wala na, nagbayad na siya. Hindi na natin makontak yung pick up location. Yung pa rin tumawag sa akin, pinapahang yung cellphone. Kala ko siya yung nag-book, tumawag sa akin. Pinapababa ko, sabi niya, wag na, huwag na bababa. Sabi ko, bakit ma'am, matagal pa po eh, ginaganong pa. Hindi, dyan mo lang, baka mawala ng signal, gumaganong-ganon. Yung pala, scammer. Parang hindi ko naisip eh, nai-scamming pala siya. Ito mga pards, nakakuha na ako ng booking. Pangpalit siya na cancel, yung na-scam. From Makati, going to Kaligayahan, sa halagang 670. Ang layo ng pick-up location ay 1.8 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Hindi ko pa rin naka-cancel yung itong na-scam. Sabi daw niya, nag-request na raw siya ng cancel. Pero hindi pa rin naka-cancel hanggang ngayon. Pick-up tayo mga parts. Pang-apat na booking ko tayo, Apat na booking na. Pick-up natin, mga office chair. Kasi upuan lang. Wala yung pa. Yung mga parang lang, yung pinakaupuan ngayon. Wala siyang walang pa. Hindi kasama yung pa. Kung ilan lang magkasya, yun lang. Dadalhin natin. Pangatlong sasakyan na tayo eh. May dalawa na kanina nag-pick up. Lalamove din. Bali, pangatlo na kami. May isa pa yata ron, nasa dulo. Naghihintay pa. Marami silang mga pull-out yata to. Galing dyan sa taas, sa opisina. Ayun, lalamove din. Nagdating. Dami pala niyan. Yung na-scam mga parts, nag-text sa akin. Sabi niya, ang kausap niya daw, yung seller, tsaka yung lalamove driver. Sabi niya, akala niya ako daw yung kausap niyang lalamove driver. Eh, hindi ko naman siya nakakausap eh. Yung nag-book eh. Dapat sana, tumawag muna sa akin eh. Kasi siya nag-book eh. Yung apps nasa kanya rin eh. Yung pick up natin mga parts, puno na. Picturean natin. Ayan. Sure. Alright. Yung drop-off natin mga parts, Baliches, sa may Greenfield 1. Ang layo ng drop-off location natin ay 28 km. Alright, let's go! 7:22 mga parts, drop-off tayo ng pang-apat na booking. Binababa lang yung mga computer chair. Picturean natin mga parts, nababa na.
Alright mga pards, mag-income reveal na tayo. Bali naka-4 na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,269. Pagkatapos nakakuha kami ng 400 na tip. Itong last booking namin yung pang-4, nagbigay ng 180 na tip mga pards. Tapos nung third booking yata yun, may nakuha kaming 220 na tip. Kaya pagsamahin natin yon, 400 yung tip na nakuha namin. Pag inad natin sa 2,269 yun, sabihin natin ano na lang mga pards, naka 2,600 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 900 na diesel at 100 na pangkain ng mga pards. 120 lang yung pagkain namin, ulam lang. Hindi na kami nagmerienda ng tatay kasi parang busog pa kami. Kaya 1,000 yun. 2,600 minus 1,000 equals 1,600. Ayun mga pards, naka 1,600 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nilalamog. Ayun lang mga pards, lamang lang ng 100 kasi kahapon 1,500 eh. Ngayon 1,600. At least tumaas kahit kaunti. Tumaas ng 100. Pwede na yun. O ayun lang mga pards, kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod pa namin mga video. Maraming salamat sa mga nanood. Paalam!